Naduwag na po ang China mga kaistorya sa Pilipinas. Ang sabi po sa balita, abay lumaylo na raw po at dumistansya pa dyan sa West Philippine Sea. At isa pa pong balita mga kaistorya, abay panibagong dalawang Chinese spy na naman ang nahuli at may kasabwat pa pong 3 Pilipino na nasilaw sa bayad ng mga Chinese spy na yon na 3,000 piso kada araw. At ang mahirap dito mga kaistorya, abay pati daw po Presidential Palace ay minomonitor at sinurveillance na ng mga ito. Naku po naman, oo, sabi ko na sa inyo mga kaistorya, yan na yung kinakabakaba ko dati pa. Ito palang Pilipinas at saka po ang France ay nagsagawa ng magkasamang pagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. Kaya pala lumayo itong China. Sabi ko sa inyo, takot yan mga kaistorya. Lihitimo po ang balita natin. Kilala nyo naman po si Juan Historiador mga kaistorya. Bago po tayo magsimula, ay pakishare po muna at pakilike at sa mga bagong viewers natin. Kung gusto po ninyo ang ganitong klase po ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Basahin ko na po ang reference natin mga kaistorya. Ito po ay mula sa ABS-CBN. PLA Navy's coercive actions decrease as PH conducts joint exercises with partner nations in West Philippine Sea. AFP. So partner nations, ibig sabihin mga kaistorya, hindi lang ito France. Kasi in plural form yung nations na binabanggit. Ito pa po, basahin ko na ha. The Philippine Navy has noted a significant decrease in the coercive actions of the People's Liberation Army or Navy wherever the Philippines is engaged in a maritime exercise with its allies and partner nations in the West Philippine Sea. So kapag nagsasagawa pala ng maritime exercise ang Pilipinas kasama ang mga kalyadong bansa natin, lumalayas pala itong China, lumalayo o di takot mga kaistorya. Kung talagang pag-aari nila yung West Philippines, dapat ipaglalaban sana nila yan. Bakit kapag kasama natin yung mga kalyado nating bansa, lumalaya sila, dumidistansya sila, wala silang magawa. Ito pa po, actions of the government to bring in other nations to observe and protect the rules-based international order. Ibig sabihin, ipinaglalaban natin kasama ang mga kalyadong bansa natin ang international law, yung ating pong karapatan dyan sa West Philippine Sea na nakabase naman sa batas ng mundo. Are very much order welcome and we have noted a marked decrease. Tingnan ninyong terminong ginamit ha. And we have noted a marked decrease in the illegal and coercive actions of the PLA Navy each time there is multilateral or bilateral maritime cooperative activity. Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, told reporters during a press briefing at Camp Aguinaldo, Quezon City on Tuesday. Naniwala na kayo mga kaistorya, gaya ng sinasabi ko po sa inyo kanina, naduduwag ang China, hindi totoo ang tapang niyan. Expect that there will be more of these activities to come in the future. Nako po. The Armed Forces of the Philippines in the Philippine Navy conducted a maritime cooperative activity in the West Philippine Sea on Friday involving some of the Philippine and French military sea and air assets. Ito pa ang matindi dyan mga kaistorya. Hindi lang basta po nagkaroon ng maritime exercise ang Pilipinas at saka po ang France. Literal po na yung aircraft carrier ng France ay dumaong po sa Pilipinas. Dyan po sa Subic, Zambales. Ito pa po, Trinidad said no Chinese vessels were monitored in the vicinity of the exercise area. Lumaya sa nagtago. Kumbaga mga kaistorya, nga. During the conduct of the maritime cooperative activity with the French Navy and the armed forces, there were no PLA Navy. Yung warships nila, wala. Dumistansya po. Lumayo po. O Coast Guard, kahit yung Coast Guard nila daw po, wala. O kahit man lang yung maritime militia nila, wala po. Hindi man lang daw po naispatan doon, malapit doon sa proximity o doon sa area kung saan nagsasagawa po ng maritime exercise ang puwersa ng Pilipinas at ng France. They were at a distance of more than 120 nautical miles away. Napakalayo po noon nung ganung distansya mga kaistorya. Pasensya na po ulit sa ingay ha. May mga bata na naglalaro sa labas at may kumakahol pa na aso, may dumadaan na sa
sasakyan. Nasa ibang lugar po ako, nasa isang malayong probinsya din po ako mga kaistorya. Naglalagalag ngayon ang inyong lingkod. While we do not control the actions of the PLA Navy, the Coast Guard or the Maritime Militia, I would like to highlight that the presence of foreign navies, tingnan ninyo ha, in our maritime domain only speaks of the strengthening of the relationship between the country of that particular navy, in this case, with the French Navy and the French government. Talagang pinatitibay natin ang relasyon natin, sa mga kalyado nating bansa. Nakikinabang sila sa atin. Sabi ko nga po sa inyo mga kaistorya, yan pong South China Sea, particular dyan sa may West Philippine Sea, ay nakinabang po ang maraming bansa sa buong mundo sa foreign policy ni PBBM dahil nakapagpalakas sila ng puwersa dyan at ng presensya dyan mga kaistorya, lalo ng Amerika, sa papaano ba naman kaya sila nagiging concern at kaya din nakuha natin ang concern nila at ang simpatya nila ay dahil po mahigit po 60% ng global trade ay dumadaan po dyan sa South China Sea. May nagka-comment na isa, ako ikinokorek, 40% daw po yung tamang data. No, maraming beses ko na po yung ginawa ng content at mga lehitimong referensya ginamit ko. Sinend ko rin sa kanya, sa comment section, yung link. 60% po. More than 60% po. Mga kaistorya, nasa, kung ako nagkakamali, $5 trillion annually ang halaga ng trade na dumadaan po dyan. Sige, ituloy pa po natin mga kaistorya. The MCA with France marks the AFP's third consecutive week of joint maritime activities with partner nations in the West. 3 linggong sunod-sunod, walang palya. Ibig sabihin, kaya pala itong China, dumidistansya mga kaistorya. Yun pala ang dahilan. Kita nyo na, naniwala na po kayo. Bago tayo pumunta doon sa dalawang spy ng China na nahuli, ay patalastas lamang po sa mga naghahanap po dyan ng mga dekalidad na hollow blocks at mura. Promise po, mura po talaga kaysa sa iba. Dyan po sa lugar po ng Butulan, sa Kabanggan at sa Iba, Zambales ay sa 7 Brillantes na po kayo bumili. Sabihin lamang po ninyo na kayo po ay nirefer ni Juan Historiador at ibebenta po sa inyo ng mas mura kaysa sa iba ang kanila pong hollow blocks. Screenshot na lamang po ninyo ang kanilang contact number. Ang kanila pong lokasyon ay sa Barangay Batunlapok, Butulan, Zambales, along Paitan Road. Malapit lang po yan sa Triangle Intersection bago po makarating sa bayan po mismo or Butulan proper. Ito na po mga kaistorya, tingnan ninyo ang balita ha. Philippines arrests 2 more Chinese nationals over spying. Basahin natin ito kasi nakakaalarma po ito. Mabuti na huli. Philippine authorities said Tuesday they detained 2 Chinese nationals for spying, the latest in a series of arrests involving alleged espionage as confrontations between the countries increase in the disputed South China Sea. Ako ang hinala ko rito. Malakas ang hinala ko rito mga kaistorya. Ang dahilan ng lahat ng pag-i-spying ng China na ito ay ang West Philippine Sea. The men allegedly paid a trio of Filipino, 3 Pilipino daw po, ang binayaran ng mga ito, a compliance sa kasabwat to drive them para ipagmaneho sila through the capital Manila, sa capital Manila, while using an IMSI catcher. Ano ba itong device na ito mga kaistorya? Itong IMSI na ito. Sabi dito, a device capable of mimicking a cell tower in snatching messages from the air in 1 to 3 km. Isipin ninyo, kaya daw po nitong device na ito na kunyari, kaya niyang gayahin ang isang cell tower at kaya niyang nakawin yung mga messages na dumadaan sa isang tower na malapit sa area niya at ang layo ay 1 to 3 kilometers. Kaya niyang manakaw yung mga mahirap nito kung halimbawa nag-spying sila sa mga kwan po natin, sa mga ganyan sa Presidential Palace at saka po sa ating mga military base. Nanakaw niya. Ibig sabihin yung mga pinag-uusapan through messages na mga dumaan sa cell towers ay posibleng nanakaw po nito. Nakakabahalay, mabuti na huli at nakumpiska yung device na ginagamit po. Naku naman mga kababayan natin, sana naman ay wag magpasilaw sa pera, kakarampot na pera, ipapahamak mo yung bansa mo. Vehicles carrying the devices were operating near sensitive sites including the Presidential Palace. Kita ninyo, pati presidente natin ay minamanmanan nila. Yung Presidential Palace to The US Embassy. Siguro tamang hinala si China. Ispayan nga ninyo kung anong pinag-uusapan ni Pilipinas at saka ng Amerika. Camp Aguinaldo, Camp Crami at Villamor Air Base according to the
National Bureau of Investigation, mga base militar natin, no? NBI agent Ren de la Cruz told reporters that thousands of pieces of data had been gathered before all 5 men involved were arrested in the Thursday operation. Ganon, ang dami na pala na nakuha nila, nakuhang data. These individuals were conducting covert and unauthorized intelligence gathering activities, posing a threat to national security. Kaya nga sabi ko sa inyo, nakakabahala dahil seguridad ng pambansa na po natin ang pinag-uusapan dito, mga kaistorya. A Filipino driver produced by authorities at Tuesday press briefing said he had been working with the men since October and paid 3,000 pesos a day for driving around the capital with the backs turned on. Naku, since October pa, ngayon lang nahuli. Aba, ilang buwan na, mga kaistorya, no? Halos kalahating taon na kung susumahin mo. Kulang-kulang kalahating taon na kung hindi ako nagkakamali. October, November, December, January. Oo, 5 months, mga kaistorya. Mabuti na lang ay nahuli po ito. Salamat na lamang sa gobyerno natin at sa mga autoridad natin. Pinapalakpakan po natin sila at napapanatili po nila, mga kaistorya, yung seguridad at kapayapaan po ng Pilipinas. Uulitin ko, malamang ang dahilan yan, West Philippines. Kaya tuloy sabi ng isang mambabatas, mag-ingat daw po ang mga botante sa pagboto ng mga pro-China na pinupunduhan ng pera ng China, sapagkat kapag nanalo daw po sila ay malamang ang isusulong ng mga yan ay yung kapakanan ng China. At maging si retired Associate Justice Carpio nagsabi rin na mag-ingat sa pagboto ng mga pro-China na kandidato. Nako, mga kaistorya, maging matalino kayo, ha? Kasi po, ang pinag-uusapan dito, hindi lang kaligtasan ng bansa natin, literal, kaligtasan ng bawat mamamayang Pilipino. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ng inyong lingkod. Pakishare po at pakilike, at sa mga bagong viewers po natin, ay maaari po kayong mag-subscribe kung nagustuhan po ninyo ang ganitong klase po ng content. Pasensya, magulo yung background ko, may maingay sa paligid. Nasa malayong lugar po ulit ako, mga kaistor. Nasa ibang probinsya ako. Ako'y naglalagalag. Pasensya na kayo. Pagbigyan nyo na po ako. Shoutout po sa mga solid kaistorya natin. Maraming salamat po sa inyong lahat sa buong mundo. Hindi ko na iisa-isahin pa. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta, sa laging pag-abang, pagla-like, pag-share, pakikinig at panunood sa mga contents ng inyong kaistorya. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.